Magandang umaga sa inyong lahat. Kagigising ko lang, literal. At pupunta sana ako sa loob, no? Para maligo kaso umuulan. Butik mababasa kagad naman ako nun. So nandito ako ngayon sa, saan ba to? Malvern, Arkansas. Malapit sa Little Rock, Interstate 30. Papunta ako ng, ano ba to? Westbound? Eastbound ako. Dahil pupunta ako sa, saan ba yan? Richmond, Kentucky. Doon ako kuha ng backhaul. Pupunta ng Brantford, Ontario. Malapit lang naman sa yard namin yun. Pero ito nga, kagigising ko lang. Tapos literal lang na kagigising ko lang. Sabay-sabay tayong gumising ngayong araw na to. Ngayon ay araw ng Sabado de Gloria. Ang alam ko yan ang tawag nila, no? So bukas Easter Sunday. Kaya medyo nahirapan maghanap ng backhaul yung ating Mr. Dispatcher. Dahil ano ba yan? Dahil holidays, ganun. Nagkaroon ng Good Friday kahapon. Tapos sa Monday, or sa Sunday naman, Easter Sunday, walang pasok sa Monday. Pero anyway, mag-goli lang ako. Dahil anong oras na ba? Oras namin 8:50 ng umaga. Sa Toronto 8:50. So dito is -1 Central Time yata ang tawag nila dito. So 7:50 pa lang ngayon ng umaga. Grabe, sarap matulog. Kabawi ako ng tulog talaga. Wala akong ginawa ngayon biyahe na to kundi matulog. Kumain, matulog, kumain. Pero anyway, tsaka pala manood ng TV. Ganun. Anyway, labas muna tayo. Ganda ng truck nyo. Hunter yan Brampton eh. Oo. Kabayan. Meaning, parehas kami taga-Canada. Hindi siya kabayan pero kabayan na ano. Kabayan natin yan sa Canada. Anyway, ayusin ko muna tong mga gamit ko tapos labas tayo, men. Gawin natin yan. Ayos na. Tumigil na yung ulan, men. Laga na tayo. Although umuulan pa rin. Grabe. Tas ng ulan. Itong mga to, nakatambay na lang to, yo. Hindi naman pala ako maliligo. Maghihilamos lang ako, toothbrush, timpla ng kape. Kasi naligo pala ako kagabi. So mamaya paghinto ko sa 10 oras na drive na yan, tsaka ako maliligo. Pero pasok muna ako, men. Umuulan. Mismo. Hindi naman ako maliligo pala. Kaya tinitingnan ko lang. Baka mamaya may tao eh. Hirap na. So maghihilamos muna ako tapos kape tayo, men. Kape. Ayos namin. Parang walang nangyari, no? So yung nabasan dito, butik. Nakakaligaw, dito. Saan yung towel drop? Ayos na. Titimpla na tayo ng kape ngayon. Oh, kape. Daming truck, Pili-pili namin. Ito mga souvenir. May bubble pa. Ayos din, ano? Ito, bandana, sa mga motorista dyan, I mean, bikers pala, bikers. Saan ba yung gusto kong GPS dito? Ito. Nakasale siya, men. Nakasale siya ng $319. 6-inch na Garmin. Kaso, iniipon ko pa yung points. Ayaw kong gastasin yung pera ko eh. Tapos, may gusto rin akong headset dito eh. Wala sila nun. Ron McNally. Ito, mura na to, $159. Wala yung Ron McNally, bakit? Okay naman. Ito, may modelo pang sinelas dito. Shot na shot. Mismo. Alis na tayo, men. Oras na. Yan na naman. Paano naman ako babalik ng truck na ito?
Parang shower. Ayoko lumabas dyan. Pero magandang driving ganito. Kasi dahan-dahan lang, chill. Talagang hindi ka maano dito. Ma-stress. Pero sugurin ko na kaya. Kasi mababasa na naman yung pantalong ko. Ay, ano pa naman yan. So may pumasok na isang tao. Buong araw daw uulan kaya ayoko tumayo dito. Buong araw. So here goes nothing. Talaga naman. 1, 2, 3, let's go! Hey! Putik. Sabi mo, Kaloy, di ka maliligo. Anong ginagawa mo? Ba't ka naliligo ngayon? Ano lang yan? Ambon lang yan, men. Uy, putik, baha ah. Diba? Ayos lang yan. Ambon lang yan. Pero nababasa yung at least jacket. Tatanggalin ko naman to dahil hindi ko naman isa sa auto habang nag-drive. Yung problema yung pantalon. Nababasa yung pantalon ko. Baka magpapalit na naman ako ng pantalon. Ayan na. Medyo ayos na. Di na ganun kalala. Ayos na. Grabe oh. Patay. Basa yung ko. Loob ng trailer. Kasi to binibent ko pa to Uy, puti ang lakas ng agos. Hindi naman pala. Tama lang. Grabe oh. Pero ayos na, nandito na tayo sa truck. At papainitin na natin yung ating makina. Ay, grabe. Pete, sorry na basa ka. Basa si Pete, man. Ayos na. Woo! Grabe talaga. Let's go. Hindi na makatayo si Kaloy. Signs of aging, man. Signs of aging. So tanggalin na natin tong ating jacket. Tapos start natin si makina. Start natin si Pete. Home sim. So ayos na. So ayusin ko muna tong aking pinagtulugan. Tapos mag-inspection tayo sa labas. Tapos larga na tayo nun, men. Ganun lang kasimple ang buhay trucking. Na kahit holiday ngayon, Sabado de Gloria. Actually kahapon yung holiday, Good Friday. Tapos mamaya or bukas yung tinatawag na Easter Sunday. So kahit holiday, yung mga truckers working pa rin yan, working. Walang holiday sa mga yan. Kahit weekends, walang weekend sa mga yan. Pero lang yung iba talaga na mas priority nila yung mag-spend ng holiday, weekends dyan sa pamilya nila. So pero ako, 10 ng mga nakaparking dito, wala sa amin holiday, men. Wala. Yung mga yan talagang tawag dyan, trabaho mga yan, diba? So ano bang gagawin natin ngayon? Papahinga lang muna ako ng konti kasi medyo malayo-layo rin yung nilakad natin. Ilang metro rin yun, siguro mga 200 or 400 meters balikan din yun. So halos kalahating kilometro. So ganun nga yung gagawin ko ngayong araw na to. Magda-drive ako ng mga 10 or mga ganun lang, no? 10 hours papunta ng Richmond, Kentucky kung aabot ako doon, no? So ang gagawin ko lang ganun lang, tapos pahinga na naman ako doon sa isang truck stop dahil nga yung pick up or yung load ready siya, if not Sunday, bukas, baka Monday, yun na sabi. Tapos deliver sa Tuesday. So ngayon ang mangyayari pala, no, pagka-deliver ko sa Tuesday sa Brantford, ang oras ng delivery umaga, mga 8:30, gano'n. Pagka-deliver, teka lang, pupulas. Kamusta naman kasi yung ating kape, men? Diba, nabasa din, binaha eh. So syempre bago ako magkukwento muna,
cheers muna tayo ng kape, men. Cheers sa maulang Sabado de Gloria ngayong April, ano pa ngayon? 4. Sim, April 4 ngayon, men. 8:30 ng umaga. So, higop muna tayo ng mainit na kape, men. Cheers! So, ngayon, ang sistema, no? Pagdating ko ng Tuesday, meron akong appointment sa Huwebes. Yung appointment sa mekaniko. Ipapaayos ko na to speed. Ito na yon. Kasi kung makikita mo, lumitaw na naman yung check engine light, man. Yan o. Na yan. Ang sabi ng mekaniko ko, ano raw yan eh, crankcase. Sabi ko, crankcase, ano yan? Ano raw siya, meron daw siyang connection sa oil change. Ibig sabihin yung truck mo ay nanghihingi na ng oil change, parang gano'n. Sabi niya, subukan mong ipa-oil change. Baka sakaling hindi na bumalik yan. Kasi ginawa niya, ni-reset niya, tapos nawala na yung check engine light. And then nagpa-oil change ako. And then the following day, lumabas na naman yung check engine light. And hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya. Sabi ko kay Mr. Mechanic, kung magkano ba yung crankcase? Ano, may kamahalan din yun. Mga 2,500 raw, sabi niya. So ngayon tumawag ako sa kanya kahapon. Sabi ko pa-schedule naman ako para magkaroon ako ng spot sa shop niya para ma-check niya kung ano talaga yung problema. And then sabi ko kung yung crankcase talaga yung problema, palitan na natin. Tapos meron din siyang rekomendasyon nung nagpagawa nga ako ng nagpa-annual safety ako. Sabi niya ang rekomendasyon din daw niya ay masyado raw excessive yung pinion play ng differential. So kailangan daw tanggalin, tapos dalhin sa differential shop para i-rebuild nila, no? So tatanungin ko kung pwede ko bang i-skip yung proseso na yon kasi limited lang ating funds. Tsaka baka mamaya may kamahalan kasi pag sinabi mong rebuild pre, parang ano yan eh, sobra yan, may kamahalan yan ganyan. So ngayon tatanungin ko siya, pero kung sasabihin niya sa akin na mas talong madadamage yung truck, so wala akong magagawa kundi ipa-rebuild na rin yung ating differential pinion plate na tinatawag. Sinasabi niya excessive daw eh. So in differential natin, alam ko yan yung power, di ba? Power yan, nagdi-distribute ng power sa mga axles dyan sa Kodli. Hindi ko alam ha, I could be wrong kasi hindi naman ako mechanic, pero yun ang pagkakaalam ko sa differential. Siya yung nagdi-distribute ng power sa both axles. Hindi ko lang alam. Correct me if I'm wrong, guys. Correct me if I'm wrong. Pero anyway, yun ang paggagawa ko sa Huwebes. So, nagsabi na rin ako kay, aray ko, buhok ko, sarap. Lasang kape. Pero nagsabi na rin ako kay Mr. Dispatcher na, paano pa to, magpapagawa ako ng truck, wag mo muna ako bibigyan ng load, o wag ka muna maghahanap ng load para sa akin. Ayusin ko muna to dahil ayokong magkaroon ng problema sa kalsada, lalo na sa Amerika. Dahil kagaya nga na sinasabi ng lahat, mas mahal yung labor dito. Sabi, totoo naman, pero yun, nakapagpaalam na ako kay Mr. Dispatcher. So madalit salita, Wednesday and Thursday off na ako noon. And then syempre gagawin pa yung truck. Hindi ko alam kung gaano katagal yung gagawin yung pagkukumpuni. So madalit salita, Martes na ako aalis. Kahit matapos pa ng Sabado or Linggo yung truck, ang mangyayari, Martes na lang ako magsasabi na aalis ako kung magagawa yung truck by Monday. Kasi sa Monday kailangan ko magpunta sa hospital para magpa-CT scan. Samahan ko si Queen D para magpa-CT scan. So, ewan ko kasi hindi ko alam kung magtatrabaho ng weekend yung ating mekaniko, pero tingin ko baka next week na, ewan ko. Basta bahala na, hindi ako aalis hanggat hindi nagagawa to si Pete. Dahil mahirap na eh, di ba? Ganun pa man, medyo tumitigil na yung ulan, labas tayo men para mag free trip inspection. Gawin natin yan. So check na natin to men. Ayos, umiilaw yan. Tapos sarado yung ating hood. Nakalatch pala, nakalatch. Sarado yung ating depth tank. Ayos ang ating mga linya, ang ating mga hoses. Sarado ang ating fuel tank. Ayos naman ang ating mga gulong. Magana ang turn signal na yan. Tapos dito sa likod,
Ayos. Kumpleto pa rin ang ating mga fastener locks. Ayos. Gumagana ang turn signal sa kaliwa at ang ating tail lights. Gumagana ang ating turn signal dito sa kanan, tsaka ang ating tail light. Inflated pa rin ang ating airbags sa dalawa, sa harap. Naka-inflate rin. Kompleto ang ating fastener locks dito sa side na to. Ayos ang ating mga tire pressure, no? Okay, yan ang ating airbag. Inflated. 4. Tsaka wala tayong leak. Tapos ngayon, tignan ko yung loob ng ating trailer kung tuyo na. Kasi iniwanan kong bukas to eh. So nakabukas itong ating external valve. Tsaka ang ating internal valve ay nakabukas din, no? So itong ano na to, itong something na to, ito yung indikasyon na nakabukas yung ating internal valve. Pag ito bumaba, ibig sabihin nakasarado. So yan, nakabukas siya ngayon. Akit tayo sa taas. Sana tuyo na. So kung makikita mo dyan, men, medyo nakabukas lang ng konti yan. Ewan ko kung nakikita. Para matuyo, no? So ito, hinigpitan ko lang tong nut na to para medyo umangat yung harap. And then the rest, nakakalas lang. So titignan ko lang kung tuyo na. Sana tuyo na. Yun, tuyo na. Pwede nang sarado to. Kahit medyo naambunan, eh, mawawala rin yan. Sasarado na natin to. Ganyan lang kasimple, men. Magpatuyo ng tanker. Hindi nila din dry. Ewan ko kung bakit. Kasi extra bayad. Pero, ano na siya? Tuyo na siya. Ayos na. So ito, sarado na natin to. Belly, itong ating trailer, no? So ngayon, tingnan mo yung ano na yan. Ito. Tingnan mo maigi yan. Kapag sinarado natin yung ating internal valve. Ito, pag sinarado ko to. Pag ginata ko to, antimano, bababa yan. Tingnan mo Bah. Nakita mo, bumaba. Diba? Hindi mo kayang iangat siya, no? Itulak kasi kailangan buksan mo to and then tsaka may papump to. So, back to our regular programming, ang inspection. Nakastow pa rin ang handle, nakataas ang legs. Nilagyan ko ng cable tie ito kasi parang makakalas siya kapag umaandar ako, kaya maganda na yung safe, man. Ayos ang ating mga gulong. Sarado ang ating compressor. Tapos sarado yung ating tangke. Pero testingin natin yung compressor kung hindi pa rin siya na-stock, kung gumagana pa rin. Kasi nung nasa Winnipeg ako, hindi gumagana to. Ayos, gumagana pa rin. Hindi pa siya nag-stock up. Ayos pa rin siya. Ayos na tayo dito sa Codley. Ito naman. Ayos ang ating gulong dito sa harap. Gumagana ang headlights, turn signals, clearance lights, saka secure ang ating plaka. Ayos na. So ilalagay ko na lang yung takip ng external valve and then pwede na tayo lumarga. Ito yung takip niya, men. Takpan lang natin. Siyempre siguraduhin natin mayroong gasket. Itong O-ring na tinatawag. Lagay na natin to dito. Lagyan ko kaya ng cable tie to. Lagyan ko ng cable tie, siyempre. Tama na. Tapos na tayo mag-inspection. Tapos drive na tayo, men. Test natin ang ating trailer brakes, siyempre. Ayos. So, hindi pa pala ako aalis kasi kailangan ko mabili ng tubig, men. Ayoko namang maglakad mula dito hanggang dun sa loob.
Mabigat-bigat din yung tubig na yun. So lalapit lang ako ng konti para hindi tayo mahirapan. Kala-kalali, abe. Mahirap makabangga dito. Saan kaya ako pwede mag-park dito? Buti na lang tumigil na yung ulan. Saan tayo mag-park, man? Dito sa tabi ng ano na to. Ayun, doon sa may cone. O kaya dito sa tabi ng pickup truck na to. Pwede kaya dito. Ayoko dito sa Fuel Islands kasi syempre may mga nagre-refuel dyan. Actually, dito na lang ako sa Fuel Islands. Mabilis lang naman ako. Mabilis lang naman ako, men. Tsaka meron naman truck sa paglagpas ng Fuel Island. Pag bumabante yan, ay abante na lang ako. Mismo. So, bibili lang ako ng bag 2, tapos alis na tayo nun, men. Gawin natin yan. Ayos na. Nakabili na ako, men. Alis na tayo. Whew! Mabilis lang yun, pero napagod ako, Okay, saan ang exit? Hindi pwede na exit dyan. May mga nakaharang. Actually, pwede pala. Dito na ako mag-exit. Oy! Saan ka pupunta? So, naka-AC ako ngayon kasi medyo mainit. Ano ba to? 64 Fahrenheit or ano to? Hindi nakalagay. Anong temperature nito sa Celsius? Celsius ay... Come on, man! Wala Walang internet. Pero anyway, no? Truck stop dito sa Melbourne, Arkansas. Maraming salamat sa maayos, ligtas at mapayapang stay, man. Buksan natin yung ilaw. Baka hindi nyo ako nakikita So, 21 Celsius pala. Feels like what? Hindi nakalagay. Kaya mo na. Saan ba ang labasan? Sa kaliwa tayo. Let's go! Bawal ang truck doon. Ganda naman ang pit na to. Palong-palo. Tapos kakaliwa tayo sa... Ano ba to? Ang tawag dito, fork? Hindi naman to fork T intersection. So kakaliwa na ako dito. Papunta na ang Little Rock, Arkansas. Papunta ng east. Eastbound. So yung westbound, papunta ng Texarkana. Pakita ko sa inyo. Wala So doon tayo sa eastbound. Ito, papunta ng Texarkana. Wow, umuulan. Buksan ko nga yung mga side lights natin. Pati na rin yung headlights. Headlights pa ba? Huwag ka na mag-headlights. Sayang ang energy. Pero for safety, kailangan mong buksan. Pero hindi naman ganun kababa yung ano. Or kadilim. Hindi naman ganun kadilim yung panahon. Ayos. Ay, thank you Lord. Back on the freeway, man. 65 lang tayo. Yan. Wow, umuulan talaga. Mas maganda na to kaysa sa snow.
kailangan ko magbukas ng headlights, man. Madilim. Para visible tayo sa mga motorista. Speed limit ay 75 sa mga 4-wheelers, 70 sa mga truck. So 65 lang tayo. 100 lang muna. Yan. Ay, mabagal itong nasa harap pa. So yun na nga yung gagawin natin ngayong araw na to, men. Magdadrive lang ng mga 9 or 10 hours. Tapos pahinga tayo sa isang truck stop. Tapos maghahunting ako ng truck stop na mura ang fuel. Para naman hindi tayo masyadong iiyak pagdating na sweldo. Tapos bukas, linggo, no? Easter Sunday. Sabi ni Mr. Dispatcher na posible raw na maging ready yung load bukas. So magpapakasakali ako na tignan kung ready na nga yung trailer natin. Pero kung hindi, doon na lang din ako sa customer matutulog kasi pwede naman daw yung overnight parking doon. So doon ako matutulog hanggang Lunes ng umaga, hanggang maging ready yung trailer. Tapos balik na tayo ng Canada noon, men. Ganun lang kasimple. Tapos deliver sa Martes. Sabay day off namin. Ayos. So paano ba to? Magdadrive na muna ako. Tapos cut ko na lang to siguro sa paghihintuan nating truck stop. So music, pasok! Hey!